Ang reading mo, Aries, welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is the channel reading kayo nang makalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Tower. I feel like yung energy mo, nasa-sense ko, na andoon yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Pwedeng nagkaroon ng hindi maganda, nagkaroon ng pagtatalo, pagkakagulo. Pero, unti-unti naman na darating yung pagbabago, yung new beginning dyan sa sitwasyon na yan, sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, may mga opportunity na dumarating sa'yo, but you need to choose kung ano yung makakabuti at yung tama para sa'yo, yung magiging masaya ka. Kasi naguguluhan ka kung ano pa talaga yung pipiliin mo. Nakikita ko na andun yung hard work, ginagawa mo lahat ng makakaya mo. And you want to be successful pagdating sa business, sa career, gagawin mo yung lahat na maging stable yung financial. At the back of your mind, may mga iniisip ka dito kung ano ba talaga yung dapat na solusyon or gagawin dun sa mga dumarating sa buhay mo. Kaya inaalam mong mabuti kung ano pa ba yung pwede mong magawa dun. May mga sitwasyon na hindi mo pa rin mapakawalan, makalimutan, pwedeng person sa buhay mo na sobrang ang dami mong pinagdaanan doon. Kaya para sa'yo nahihirapan kang kumawala dahil ang daming memories. May mga plano ka dito pagdating sa pera, kung paano yung proseso or step by step na gagawin mo na makuha yung goal mo. Kailangan mo pa rin matutong habaan yung pasensya mo, huwag magmadali, at kung magdedesisyon ka, kailangan mong pag-aralang mabuti para hindi ka magkamali sa huli. Nakikita ko na merong mga pangarap ka pa na gusto talagang abutin. Itong goal na to, isa-isa mong pinag-iisipan kung paano yung step by step na process na gagawin mo doon. Some of you may darating na magandang balita. Andun yung pagmamahal. Pero iniisip mo na napakahirap na abutin para sa'yo. May mga dreams ka dito na nahihirapan kang i-admit sa sarili mo na hindi siya ganun kadali na maabot. Alam mo sa sarili mo na may mga dapat na gawin na pagsusumikap para maabot ito. Or pwedeng may mga tinitingnan ka ditong pangarap na gusto mong gawa ng paraan para makuha mo. Even though napakahirap talaga niyang ma-achieve. Pero alam mo sa sarili mo na kailangan lang talaga ng tiwala. Clarify natin ang 7 of Cups. Three of Wands and the Lovers. May mga pangarap ka dito na
Clarify natin ang 7 of Cups. 3 of Wands and the Lovers. May hinihintay ka dito. Pwedeng long distance yung relationship. And pinag-iisipan mong mabuti. Pagdating sa pagmamahal, para sa'yo importante nung desisyon na gagawin doon. Clarify natin the Moon. Death and 3 of Wands. Meron ditong changes na mangyayari pagdating sa mga plano mo. Some of you pwedeng travel. Clarify natin Page of Pentacles. Queen of Swords and King of Wands. Itong tao na to, very passionate. Gagawin niya lahat ng makakaya niya para makuha yung gusto niya. Meron ding tao dito na gagawin niya naman lahat ng tama sa tingin niya na dapat dun sa sitwasyon. Pwede magkakaroon ng communication between you and this person. And andun na pwedeng ma-involve na pera dito sa sitwasyon. Clarify natin ang Page of Wands. The Lovers and 6 of Cups. Yung past person mo, gusto niyang bumalik sa buhay mo kasi andun pa rin yung pagmamahal. And andun din yung passion. Itong balitang darating sa'yo, galing dun sa past person mo. Clarify natin King of Pentacles. Ace of Wands and the Empress. May bagong opportunity, pwedeng career, trabaho, creative arts na sisimulan ka, na pwedeng makatulong sa'yo ng malaki. And dun mo marirealize na mabibuild yung confidence mo, yung value mo as a person na dati akala mo wala lang, ngayon unti-unti ka nang mag-grow, yung marirealize mo sa sarili mo na ito pala yung dapat ko pang nagawa o ginawa dati na mas fit para sa akin. Na pwedeng makatulong sa'yo financially. Clarify natin ng 4 of Pentacles. Some of you, pwedeng someone sa buhay nyo na magkakaroon ng spark yung relationship at magkakaroon ng pregnancy dito. Wheel of Fortune and the Wheel. You want to save. Save financial. Pwedeng i-secure yung future. Or yung peace of mind. Kasi may mga sitwasyon na natapos na yung past sa buhay mo, nag-end na yun, and mas gusto mo yung new cycle para sa'yo na tahimik, maayos, walang gulo, and mag-ipon na lang, magtabi para sa future. Yun yung gusto mo. Clarify natin ang Temperance. Knight of Pentacles and 9 of Swords. Meron parating dito. Pwedeng siya yung magligtas sa'yo dun sa sadness na yun. Some of you pwedeng mas gusto mo mag-focus sa trabaho. Ayaw mong isipin yung kalungkutan. Ayaw mong may stress. Ayaw mong ma-depress. Mas gusto mo na lang na gawin yung makakatulong para sa'yo sa araw-araw. Clarify natin ang Page of Cups. 8 of Pentacles and 10 of Cups.
you're doing your best pagdating sa trabaho kasi yun yung kasiyahan mo, yun yung magbibigay sa'yo ng long term, yun na emotional na happiness. Masaya ka dun kapag may mga na-achieve ka. Kasi yun yung pangarap mo eh. Yung mapalago yung kabuhayan mo, yung career mo, yung financial mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Focus on service. Your soul desires only to joyfully serve and to swim in a constant stream of bliss. This stream continuously feeds you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation and all that you do. Ang mensahe ng yung gabay, mag-focus ka lang doon sa mga ginagawa mo, kung ano yung desire ng puso mo, yun yung gawin mo. Follow your heart. Kung saan ka magiging masaya, yun ang sundin mo. As long na wala kang natatapakan, wala kang nagagawang masama, gawin mo lang yung best mo doon sa mga dumarating sa buhay mo at magtiwala sa kakayahan mo. And also, huwag makakalimot na magdasal sa Diyos sa yung gabay. Basta magtiwala ka lang sa kanila na tutulungan kanila. And lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin, may panahon yan, may tamang oras. Kaya habaan mo lang yung pasensya mo, huwag kang magsasawa na tuparin o gawin yung mga bagay na gusto mo sa buhay. At itong yung reading, Aries, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.